Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling kabanata ng isang linggong kwento na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki, dito sa ating dula, Super Pipita. Maaga kang umuwi ngayon, Leopard. Hindi kaya abala ngayong araw na to. Talagang sinadya kong umuwi ng maaga para makipagkita kay Juliana. Sumusobra ng babaeng yon. Sinabi ko rin yan kay Pipita na makikipagkita ako sa kanya. Pero binaliwala lang ako. Huwag mo na siyang patulan. Wala namang katotohanan ng mga sinasabi niya. Teka, ano ba yung hawak-hawak mo? Isang bata daw ang nag-abot kay Pipita. Pinamimigay sa iyo. Para sa akin? Tapos na nga ang Christmas, may matatanggap pa akong regalo. Buksan mo nga. Kanina ko pa gustong buksan ito. Hinihintay lang kita. Buksan nating dalawa. Sige. Bulaklak. Bulaklak naman ng patay ito. May ribbon pa. Hindi ako pwedeng magkamali para sa patay ito. Nakakatindig balahibo naman. Pero hindi ako dapat matakot. Ako isang tunay na lalaki, Gabriela. Sino kaya ang luko-luko na nagbigay sa iyo nito, Leopardo? Hindi kaya may nagbabanta sa buhay mo? Sino naman ang magbabanta sa buhay ko? Pero sandali. Hindi kaya isa sa mga kaibigan kong kinaiinisan ko ang nanloko sa akin? Isa-isa kong ang tawagan sila para malaman ko. Hayan ka na naman. Nagpaparatang ka na naman. Bakit nila gagawin yan sa iyo? Kaibigan mo sila. Wala akong kaibigan. Ituring ko na silang mortal na kaaway ko mula sa araw na to. Ikaw talaga, kung ano-anong sinasabi mo. Tumahimik ka nga. Isa-isa ko silang tatawagan. Walang makakapigil sa akin. Baka naman pinagkaisan na nila ako.
Bahala ka kung ano ang gusto mo. Sino naman ang una mong tatawagan? Ang mabuti pa siguro, gumawa ka ng group chat nyo para hindi ka mahirapan na tawagan sila. Kamutaw, may pupuntahan ka ba mamaya? Yayain sana kita. Oh, anong oras mamaya? Oo nga pala, no. Mamayang 8:00 ng gabi, pagkatapos kumain ng hapunan, may papasyalan tayong isang dalaga. Oh, anong klaseng dalaga naman yung papasyalan natin? Inaasar mo ba ako, Kamutaw? Ay, hindi. Nagtatanong lang ako. Maraming klase ng dalaga dyan. May dalagang ina, o kay matandang dalaga, biyoda na dalaga, o dalagang baka, pwede naman. Seryoso naman ako, Kamutaw. Magandang dalaga ito. Baka makahabol pa tayo sa araw ng mga pusaw. Ilang araw na ng mga puso. Pero imposible ang sinasabi mo. Kaya ikaw na lang ang mag-isa, ang manligaw kung gusto mo. Isa-isa mo silang tinawagan. Sinabi mo sana sa kanila na mag one-on-one na kami. Nagsumbong nga sila sa akin Para silang bata. Piruin mo naman yung binigay na bulaklak sa akin. May kulay puti, may kulay itim, at may kulay pink pa. Kulay pula. Meron ba? Bakit? Pwede ba ang kulay pula para sa patay? Kulay pink na bulaklak para sa patay. Meron ba? Baka binibiro ka lang nila. Masamang biro yon. Mas mabuti pang hinamon na nila ako sa boxing kesa lokohin ako ng ganon. Ay, niyaya ako ni Angkwan kanina, pero hindi ako sumama sa kanya, Pipita. Matulog ka na lang, mas mabuti pa. Ayaw ko pang matulog. Mag-usap muna tayo. Pero ako naman ang inaantok. Napagod ako sa maghabong trabaho, no? Tapos bukas ulit. Sige ka mo daw. Matulog na ako. Bye. Bye. Ay, wala na. Pinatay niya ang cellphone. Di bali. Masaya na rin ako. Kahit papano, narinig ko ang boses niya. Maniwala ka sa akin, Pipita. Nakita ko si Josepino kahapon na may kasamang mga lalaki. Hindi pa sapat na ebidensya yun na isa siyang bakla. Ikaw talaga, Ate Juliana. Umagang-umaga, nagchichismis ka na naman. Pwede ba? Huwag mo akong idamay. Oo, sinasabi ko lang naman ang nakita ko. Dito lang ang masabi ko sa'yo, ha? Kung totoong bakla si Sir Josepino, wala tayong pakialam doon. Buhay niya yun. Huwag mo siyang tawaging sir. Madam, ang itawag mo sa kanya kung gano'n. Pipita! Ay! Si Juliana ba yung kausap mo? Papasukin mo. Narinig mo. Pumasok ka daw. Sabihin mo yan kay Sir Leopard. Ay, walang hiya ka, Pipita. Bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi pa pala nakaalis si Leopard? Juliana, halika, pumasok ka. Diyan ka na nga, Pipita. Walang hiya ka talaga, ha? Nagmamadaling umalis si Juliana. Matatakotin din pala.
Heto na ang kape mo, Leopard. Napansin kasi kitang lumabas. Madam, kayo na ang nagtimpla ng kape ni sir? Mahirap naman kung ikaw lagi ang nagtitinda ng kape ko. Paano kung nagkataong may bisita ako? Ikaw ang mapagkakamalan nilang asawa ko. Si sir naman, palabiro rin pala kayo. Ay, siya nga pala. Nasaan na si Juliana, Pepita? Akala ko ba'y pinapasok mo? Bigla naman siyang umalis nung narinig niya ang boses niyo, sir. Alam din pala niyang matakot. Pipita, pakitapon nga yung mga bulaklak at yung kahon na pinaglagyan niya. Bakit mo pinapatapon? Ebidensya yan. Magsasampa ako ng demanda. Pepita, pakitignan mo nga yung kahon. Baka may nilagay na bomba. Ikaw talaga, Leopard. Hindi ka nag-iisip. Kung may lamang bomba yan, pagbukas natin ng kahon, sumabog na sana ang bomba. Tama si madam, sir. Ay, larawan naman ito. Ha? Ni Sir Josefina ang nagmamayari ng larawan. Anong Josepino ang pinagsasabi mo, Pepita? Patingin nga. Bomba nga. Masasapak ko ang loko na yon. Oras na malaman ni Leopard ang mga pinagsasabi ni Juliana laban kay Josepino. Siya ang paghihinalaan na siya ang nagbigay ng mga bulaklak ng mga patay. Hindi lang isang beses na sinabi ni Ate Juliana na bakla si Sir. Tapos kanina, nagkataon na may larawan si Sir Josepino. Oo nga eh. Pero madam, hindi siguro magawa ni Ate Juliana yun. Tama ka. Totoong madaldal si Juliana, pero hindi niya magagawa yon. Ganito na lang, Pipita. Kapag nakita mo si Juliana, sabihin mo na gusto ko siyang makausap. Opo, madam. Maiwan na po kayo dito. Marami pa kasi akong gagawin. Sige po. Ay, si Ate Juliana kasi gumagawa ng problema. Kaya yan tuloy ang nangyayari. Hindi ka na makapagkakaila ngayon, Josepino. Tignan mo nga ang larawan na yan. Isa kang bading. Galit ka ba sa akin? Dahil napatunayan mong isa akong bakla? Talagang ayaw ko na sa'yo. Nakakahiya ka. Tunay akong lalaki samantalang ikaw bakla. Anong magagawa ko? Ito ang aking pagkatao. Hindi bale. Hindi naman halata. Paano nilang nalaman na ikaw ay isang bakla? Hindi ko alam. Baklang matanda ka. Nabanggit sa akin ni Pipita na nakita ka daw ni Juliana na may kasamang bakla. Wala akong magagawa kung sakaling nalaman nila ang aking tunay na pagkatao. Wala naman akong ginagawang masama. Ano naman ang mga larawang ito? Alam mo, Josepino, ang kinaiinisan ko sa'yo, pilit mo akong makisosyo sa parlor ng kaibigan mong bakla. Dinamay mo pa ako. Salamat naman at napapayag ka ni Pipita na makipag-usap sa akin. Kailangang malaman mo ito. Ang totoo niyan, gusto kong makipag-usap sa'yo. Basta wala si Leopard. Salamat pala. Dahil hindi pa nalaman ni Leopard ang sinabi mo kay Pipita. Oras na nalaman niya. Sigurado, ikaw ang paghihinalaan na ikaw ang nagbigay ng kahon na may lamang bulaklak ng patay. Oo nga no. May larawan pa si Josepino. Hindi na naitago ang kanyang tunay na pagkatao.
na isang bakla. Tapos ako ang sisisihin? Ay, wala akong alam dyan. Isesekreto namin ito kay Leopard. Ang hiling ko lang sa'yo, tigilan mo na yung pagkadaldalera mo. Yung naninira ka ng kapwa-tao. Baka sa bandang huli, magsisi ka. Ayaw ko na sa taong yon. Ayaw ko ng kaibigang bakla. Hindi na nahiya. Isa pa naman akong tunay na lalaki. Nakaaway mo na yung 4 mong kaibigan. At si Josepino na lang ang hindi. Siya ang pinakamabait sa kanila. At malapit din siya sa iyo. Hindi ka ba nanghihinayang na mawalay siya sa iyo? 5 na ang nakaaway mo niyan. Aanhin ko ang isang baklang kaibigan. Teka. May naisip ako. Hindi kaya kagagawan to ng mga kaibigan kong taksil para masira ang pagkakaibigan namin? Kausapin mo silang muli. Yan lang ang alam kong paraan para hindi masira ang pagkakaibigan niyo ni Josepino. Pipita, nasaan ang naghanap sa akin? Wala namang tao dito. Ang sabi sa akin, hihintayin kayo. Kulay itim ang sasakyan. 3 sila. Namukhaan mo ba sila? Hindi po, sir. Madilim kasi. Nag-iensayo ko ng karate nang biglang may nang busina. Marunong ka pala sa karate, Pipita. Kunti lang po. Pwede ba? Hindi yang nalalaman mo sa pagkakarate ang pag-usapan nyo? Kung gusto mo, Pipita, suntukan na lang tayo. Kaya mo ako? Ano ka ba, Leopard? Mainit na naman ang ulo mo kay Pipita. Ang aga-aga. Ay, tama na yan. Talagang ayaw mo akong tigilan? Sinabi ko naman na sa'yo na ayaw na kitang maging kaibigan. Gusto daw ng mga kaibigan natin na makipag-ayos sa'yo. Nalaman din nila yung problema. Tutulungan ka daw. Hindi ko kailangan ng tulong nyo dahil isa akong tunay na lalaki. Pagbigyan mo naman kami sa aming hiling. Kahit ito ang huli. Naman. O sige, pagbibigyan kita. Magkikita tayo. Pipita, samahan mo nga ako. Saan, sir? Makikipagkita ako sa mga kaibigan ko na tinagurian kong mga kaaway. Alam kong gusto akong ipahamak ni Josepino sa kanila. Isasama kita. Ikaw ang ihaharap ko sa kanila. Titignan ko kung talagang karatista ka. Ano po, sir? Ano ba naman itong si Sir Leopard? Tunay kayang lalaki to? Bakit takot siyang makipagharap sa mga kaibigan niya? Salamat at pinagbigyan mo ang aking hiling. Kasama mo pala si Pipita. Isinama mo na din sana si Celia. Ngayon, nasaan ang mga maton, ang mga babaero at pare-parehong baog? Mamaya-maya, nandito na ang mga yun. Baka naman patibong lang ito, Josepino. Mag-ingat ka. Ha? Sir! Dapa kayo! Dapa! Muntik na ako doon. Mabuti na lang at dumating ang mga kaibigan natin. Sila ang nakipagbarilan doon sa kotse. Sir! May bumaba sa kotse, oh! Sasalakayin na kayo! Halo ko kayo Sige, lumapit ka dito.
aray ko! Yung mga kaibigan mo na kaaway mo, sila ang nagligtas sa'yo sa kapahamakan. Hindi ko inaasahan na ganun ang mangyayari sa akin. Sinabi ko na nga ba patibong lang yon. Patibong yung pagtawag sa akin ni Josepino. Pero sir, palagay ko po, hindi bakla si Sir Josepino. Magaling siya sa karate. Hindi mo kasi alam ang pwedeng gawin ng isang tao. Kagaya mo, muntik ka lang mapahamak. Hindi pa naman po ako papayag na may masamang mangyari sa akin. Anong silbi ng pag-iensayo ko ng karate, madam? O ano? Inasusuklaman mo pa rin ba si Josepino na isang bakla at ang mga kaibigan mo? Tama na yan, Celia. Naririnig ka ni Pipita. Pinagmamalaki mo na isa kang tunay na lalaki. Pero wala ka namang nagawa. Makarinig ka lang ng putok ng baril. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Oo, nahihiya nga ako sa aking sarili. Ang mga kaibigan ko pa ang nagligtas sa pwedeng mangyari sa akin. Hindi mo kasi alam na may nasasaktan ka ng tao. Kaya bumawi sila sa iyo. Pero sino ang tumulong sa iyo? Mga kaibigan mong itinuring mong mga kaaway. Ngayon ko lang napatunayan, Celia. Sa susunod, patutunayan ko sa kanila at paninindigan ko na isa akong tunay na lalaki. Mga giliw naming tagapakinig, diyan nagwawakas ang kwento natin sa linggong ito dito sa Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!